the powers of the world to come. If we shall follow it, to renew them again after repentance, saying they crucified to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. Palo sa pagdipos ng mga pagkakam. Labing gumana ng mga Diyos, dahil ng paumahan, at nasa kumantagong mo. Dahil kami kanimo ba sa mga pagkawit, balay mong punong Diyos. Panalangin ni Ginoo, pag sa kasing-kasing, hindi na napataling din mga kulungan. Ikaw Diyos, una sa tanan na pasahilo sa mga kasaypanan ng kanyang Ginoo. Hindi makawan ng mga pulong o Diyos na mga mati kaya kami. Ikaw man ang among magbubuhat Ginoo, imo man ang kinabuhi, hindi ang among kinabuhi ka. Umahan ko dyan ang kanyang tanan, himaya sa ngalan ng Jesus. Amen. Amen. Daghang mga idol, mga iso na ang sa Kristohanon, doon ay mga pagkulang diya sa pulong sa Ginoo. Din ang usa ka pulong dahil sa Ginoo o sa kabasihan sa atong pagpangalagad. Ang usa ka pulong sa Ginoo ay giya sa tao aron siya ang mabuhi, mapauban ng Diyos. Usahay mapakyesta. Tungkol kay nasayop ang ato ang pagsunod. No? Ingon din sa verse 4, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. Imposible sa katao na landagan ka diha sa mga langit ng lagasa kung nahimo kang kabahin, partakers of the Holy Ghost. Sa verse 5, and have tasted the good word of God. Humali mo natilawan ang pulong sa Diyos. And the powers of the world to come. Kung dili lang ang pulong sa Diyos, ang kagahom, yung mga gahom sa kalibutan ng mga abot. See? Adun ay tulog kabutang diri nga makita nato, ha? Natilawan nimo ang mga gasa, langit ng gasa, o nahimo kang partakers diya sa balaang espiritu. Ang ikatulo, mo ka ng natilawan nimo ang pulong sa Diyos. If these shall fall away, to renew them again unto repentance, saying they crucified themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. Usahay dili ko conforme niya lang yung mabuso ang tao na makaliwas na ko. Mantayan nato na. Luwas na to, save, always save. Yan ang philosophy sa tao. Luwas na, magsalit na siya, kaya luwas na siya. Okay na po, kaya nakabalo ko kung sa John 3:16, nakabalo ko kung sa John 1:12. Bantayan na po. I am serving the Lord every day. Tibo ko sa pinili sa simbahan. Pero he missed the word of God. Kanang pulong sa Ginoo, igsoon, mo yung bida bilang Kristohanon. Ingon diri, and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. Kung sa pagkabot sa verse 6, ingon diri, if they shall fall away, kung siya mahulog, to renew them again unto repentance. Kung siya mahulog, ibalik pa ba niya nato sa paghinulsol o i-crucify si Ginoong Hesus pagbalik ibabaw sa cross. And that is to put him to an open shame. Magkauulaw na. See? Now, ato ta mo po sa pulong sa Ginoo. Kung sa manday kada po ang pulong sa Ginoo. Kung sa'y bida sa pulong sa Ginoo.
Ito ang tingnan ng 1 Peter. 1 Peter chapter 1 verse 22. Okay. Oni siya ang pulong sa Ginoo. Atong himay-himayon pag-ayo. Seeing you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. See that they love one another with a pure heart fervently. Sa verse 23, being born again, not of corruptible seed. Hintayin mo. Being born again, not of a corruptible seed, but of incorruptible by the word of God. Na tao kita diha sa incorruptible seed. Binhi siya. Pinaagi sa pulong sa Diyos. By the word of God, which liveth and abideth forever. Nga maoy nagapuyo, nabuhi. Nabuhi. Kanunay. Kung sa'yo nabuhi kanunay, ang pulong sa Diyos. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. This is the word which the gospel is preached unto you. So kanang pulong sa Dios nga nagapuyo, nga naa kanato, mo kanang giwali, may balita ng giwali diha kanato. See? Ingon ni ana ang pulong sa Dios. But adunay corruptible seed nga gingon din na unsa man ang corruptible seed din na og kanang incorrupt. We are comparing the corruptible seed and the incorruptible one. Kanang corruptible din ha. Mo kanang siya kanang giingon sa 24, for all flesh is as grass. Kaya ang tanan mga unod sama sa sagbot. Ang glory sa tao, kanang himaya sa tao as the flower of the grass. Kanang himaya sa tao, manay bantayan nimo. No? Kanang himaya sa tao, kanang mga achievements, kanang fame. That is the glory of man. Kung sa inyo din ha, sama siya sa kabula ng mga larang. The grass withereth and the flower thereof falleth away. See? So kining himaya nato diri sa kalibutan, kining mga achieve nato diri sa kalibutan, that is temporary. That belongs to the corruptible. Ang usalang kabutang nga magpabilin sa tao katong incorruptible seed, mo pulong sa Ginoo. Okay. Sabta nato, nakuha nato. But the word of the Lord endureth forever, and this is the word by the gospel is preached unto you. Usa ni siya nga mao ang pulong ng iwali diha nato. Adi na luwasta. We are tested. We have received the heavenly gift. We have the Holy Spirit. We have the Holy Spirit. We have the power na aduna tay gahom na kadtong moabot nga butang. Unsa untong umalabot nga kalibutan? The new heaven and the new earth. Aduna tay gahom ato. Partido ka ato, partakers kaniya ato. Kabahin kaniya ato. Mutoy saad sa Ginoo. Okay. Adto ta sa daang tugon. Sa daang tugon diha sa libro ni Isaiah, unsa mga butang bago sa kinabuhi sa tao. Nganuman nga ang gihambing man ang tao, kinabuhi sa tao, sama sa tanaman, bulak sa tanaman ng mga larad ra. Si Prophet Isaiah, nag-inon niya sa libro niya sa 56, chapter 56, verse 5. This is a prophetic word, no? Even unto them will I give in mine house, and within my walls a place and an inhabitant of sons and of daughters.
I will give them an everlasting name that shall not be cut off. See? Ako maghahatag diha sa sulod sa akong panimalay. No? Sulod sa akong panimalay. Exclusive din siya ng word. Dili di siya ingon nga ang entero kalibutan matag ko sa katao. No. The promise is only in my house, and within my walls a place and a name better than of sons and daughters. Labo pa ka maayo sa mga anak na lalaki o anak na mga babae. A place and a name. No? Muna ihatag lugar ug ang pangalan. I will give them an everlasting name, and that shall not be cut off. Ano ni isumpayan pa man yun ni Isaiah na dili siya mapudol. Okay. Kanang udunay mamatayan. Kung sa may nagubutang sa lapida. Born. Natawa siya utang ko January 25, 1915. Nakat off siya. Ang gibutang sa lapida, death, kung saan ang pigsa, ibutang ko ng pigsa. Nakat off siya. Diba? Kaya kung naay mapatay, ang unang offering din na is bulak. See? The reality reveals. Magdalag bulak, palit ng bulak, mahalon ng bulak. Kaya kung nag-figure out sa kinabuhi sa tao, na ang tao di sama sa tanaman, sama sa bulak sa tanaman na malarag. Malarag siya. Cut off. But the promise is, I will give you an everlasting name. So, doon may promise sa Ginoo nga tagaan kamo og bagong pangalan. Nagkanay siya nagapadayon, nagapabilin. Asa makita? Dito ra sa pulong sa Diyos. Kung sa ingon ni David, Thy word I have hid in my heart, that I may not sin against thee. Ang pulong ni mo, Diyos, akong gitaguan, itipiga sulod sa kong kasing-kasing. Kaya ako dili makasalanan. Kaning ba, kaning ang imong pulong, Ginoo, mo'y lamdag sa akong aligianan. See, nakita, nadungog nila, nabasa nila sa Proverbs. Ang iyang pulong mo'y dalag sa akong mga dalan. Every now and then, kinahanglan nagagamit na sa pulong sa Ginoo, diha ka nabuhi. Diha ka nabuhi. Kanang pulong sa Ginoo, gitawag ka na sa atong kinabuhi o you are the living epistles. Kung nagatago tag pulong sa Ginoo, like for example, makita nito umigala. You are an open book na to sa iya. Saysayan din mo siya sa subilano ni Jesus. Saysayan mo siya sa mga pulong na diin imong gitaguan sulod sa mga kasing-kasing. Una siya. Kana nga binhi igsoon. Mao ka nito sa kabutang, nga nindot kayo nga magabaton kanina kay mo ka na ang balikan sa Dios sa imong kinabuhi. Usa ingon ni Isaiah, Thy word will not come to me void. Will not return unto me void. Kay nanuman, kung sa may naan niya ng apulong, kung sa may naan niya ng apulong, ang usa ka magtiyayo, si Adan, ang kabalutan nga si Adan gibuhat sa Diyos. Si Eva was taken from sa gusok. Gikan lang po si Eva sa gusok ni Adan. Remember that nga ang Bible nagingon, that is a prophetic word. Nga ang imong pulong dili mo balik ka nako. Nga walay kapuslanan. Kaya ngano, kanang nga pulong pagbalik sa Ginoo mo kanang siya ang bride. You are bearing the word of God. You are the bride. Mubalik sa iya. Kaya ang promise niya na pag-asawon niya ang mga magtotoo. Kadto mga magtotoo.
siya sa lupa. Ibilin niya sa lupa, pagkabanhaw siya, change into a incorruptible body. Ha? Milisan na sa Ginoo, pag-unawas. And the first resurrection mo ka na siya ang banhaw sa Diyos. Kung katong pulong na yung itipigan, sulod sa mga kasing-kasing, mo ko iyang tao. Yes. God says the heart. Wala magtanaw ang Diyos sa atong figure. Wala magtanaw ang Diyos sa atong mga achievements. Wala magtanaw sa Diyos kung kinsa ta, unsa atong pagka-tao sa kalibutan. Unsa kakatanyag sa kalibutan. No. Wala na siya. Kauban na siya sa mga bulak na nangalaran. Kauban na siya sa mga bulak na nangalaran. But God reminds the world na nakakitigan mo sa yes. O nangingong siya dito, imposible so sa katao, human niya natilawan ang mga heavenly gift, human na natilawan ang pakigsalog na sa balang espiritu. Human niya natilawan ang kagahom sa mga malabot na kalibutan. Kung human niya natilawan ang pulong sa Diyos kung siya mawala o mahulog. Imposible ang kanila. May lansang sa Kristo pagbalik ang maging susi. See? Ang ginusul ko, nawala ako sa kalibutan, nakalimutan ko sa pulong sa Ginoo. This is the word. Diba? Pero kung naaampulong sa Ginoo sa mong kasing-kasing, pamatay ka, wala problema. Ang lisod niya, kung maabtad ka sa kamatayon, ang imong kinabuhi, it could be cut off. Na wala'y pulong makita sa imong kasing-kasing. Muna siya. Muna siya sa kabutang terrible sa tao. That is the difference between the believer and the unbeliever. This is a warning. Ayaw pagsalig nga ang tao, salig daw siya labing Kristohanon, human siya maluwas, natilawan niya ang tanan gasa sa Diyos, ang kaayon sa Diyos, pwede ako sa mag-absent. Wala ka turing. Wala na kay communication sa Ginoo, wala na kay pag-guide sa iyaha, wala na kay mga butang, himo, nga di na nasunod ka sa pulong sa Diyos. Iwala ang mga tanan. Asa ko palulo. From book of Genesis down to Revelation, kung mabasa na di mo, gikan sa daang tugon na diha ang pag-ilanin mo, kinsa siya, kung sa siya ang iyang magkalos. Yun sa niya si Ezekiel. Ang iyang instruction sa kay Ezekiel, kauna, kining scroll. Ipakakon sa Diyos sa iya ang scroll. Tungkol kay kabadlungon sa Israel, ipakakon sa iya. O ayaw kahadlok sa mga tao sa Israel. Siyempre, nagdala siya sa pulong sa Ginoo. Magwali siya dito. Daghan na namatay, nagwali sa pulong sa Ginoo. Pero sa iya, ipakakon sa Diyos ang pulong. Kung niya na tao na batian niya nga mapait din. Nabasa niya sa Book of Ezekiel and the Revelation, kung sa'y lasa sa pulong sa Diyos, pait siya. Pero kung i-digest ni mo na siya, kung sa'y resulta mo sa Biblia, it tastes like honey. Matampis siya. Yes. Tampis siya. Susunin mo na. Nung mga nung pait, once ang tao magkadungog sa pulong sa Ginoo, labi pag badlungon siya siyang kinabuhi, sakit. Pero wala ka masayod, once i-digest mo na, tulo mo na siya. Swallow it. Ingon pa dito. You have to swallow it and digest the Word of God. Then after that, the taste like honey and honey. Then good tayo siya.
Now, what is the promise of the everlasting name? Kung sa may mga saad diri, nga tagaan mo, tanawa, nabasa mo ninyo sa Revelation, na doon ay saad ng Diyos, tagaan ng pangalan, ha? You have that token. You have that token. Sa unang panahon, pag ilang ikaw magtuto sa Diyos, para dili ka maapil na itong tunglo ang itagama sa Diyos ang imong malay, pahiran ka na o pula. Di ba? Dugo. That is a token. Pag timaan ni ikaw, dili maapil sa tunglo. Remember, God is the same yesterday, today, and forever. Pareho lang. Siya lang ihapon. He can manage himself kung kinsa siya. Ang Ginoo siloso. Siloso siya. Usahay, we are being tempted. No? Dili sa kalibutan because of pain. Tempted ta. Mas dili na nato nadayeg siya. Pero kung mingon na nga, praise God, na-achieve na ako nung sa iya ha. Dili kayo na-achieve na ako dito, I'm good more than him. No. Kita nga tao, kita nga Kristuhanon, we appreciate more than the Lord kaysa akong pagalingon. Kaya nga naman, yan nga naman rin, kinilawasa, wala na kay labot, ani. We are paid for a price. Kung ka na nga presyo, mo ang ihang dugo, babaw sa cross. Sa Acts 20:28, He purchased us by His blood. Gibayaran kanina. Pinagisyan nito. Okay. We come to Revelation kung unsay saad sa Diyos. Chapter 2, verse 17. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give with an white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, save he that receiveth it. Nindot, di ba? Aduna siya isaad. Sa Revelation, adunay 7 ka mga kasimbahanan. Ang Laodicea, Pergamo, kung basahon mo na, daghan kang mga mabasa mga kasimbahanan. Ingon siya, he that had an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. To him that overcometh, no? Siya na nag-overcome. See? Pagkaya na doon ang word na nag-overcome. Kaya dili pwede nga nagsalit lang, okay ra. Wala na problema. Luwas na ako. Luwas na ako. Pero yung dire, to him that overcome, kina mga temptations, will I give to it the hidden manna. Tagaan na po siya, Anong gitawag ang hidden manna? Tinako siya. Tinago siya. Dili tanan nakasabot sa pulong sa Ginoo. Tinago siya. Nga kalanon. Ulay-lay na mao ang word of God. The two-edged sword, ang word nga i-express din sa Bible, the two-edged sword, mao ang pulong sa Diyos. And will give him a white stone. Tagaan ka o token. Puti na bato. Kung kanang puti na bato, adunay nahisulat dito, a new name, which no man knoweth, save he that receiveth it. Kanang bagong pangalan ni hatag sa imuha, nga walay taong nasayod. Walay taong nasayod. That is a secret, no? Save he, gawas kaniya na nakadawat niya. Ikaw lang. Ako lang ko masayod. Di sa imo ang nadawat. Kung ikaw wala ka nasayad, sa akong nadawat. Kaya mo na prophecy. This is a prophecy. The stone, the white stone. Kung dito naka-engrave ang bagong pangalan, na wala'y tao na nasayod. That is a top secret. The hidden
mana. Doon ay pulong diya sa chapter 3. Forward na sa chapter 3 sa Revelation. Ingon diri, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. Siya na nag-overcome, no? Siya nakalampas. Siya magasapot, magasulong o puti, masapin. And I will not blot out his name out of the book of life. Dili ko siya pagawaton gikan sa libro sa kinabuhi. See? Kinsa man sila? Siya lang ang nag-overcome. Dili ko sila pagapapason gikan sa libro sa kinabuhi. Siya nga nag-overcome. But I will confess his name before my Father. No? Ako ikasulti. Ako ikumpisal ang iyang pangalan nito sa pamamahan. And before his enemies. Bisan pa man sa mga akin. Sa verse 10, because thou hast kept the word of my patience. Tungod kay ikaw nagatipik ni ining pulong uban ang pagpailo. I also will keep thee from the hour of temptation. Tipigan ko sa ikaw sa panahon sa mga tentasyon, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. Behold, I come quickly. All that fast which thou hast, that no man take thy crown. Umalik ka. Hold that fast. Kung saan kanimo, naa kanimo, gulitin. Ayaw buhiin. That no man take thy crown. Posible nga ang imuhang kinabuhi, imuhang sa pagkalawsi-lawsi, diri sa kalibutan, may lugan ka sa corona. Pag nailog ang corona sa imuha, mag-inulsor ka, gusto rin mo nga ilansang balik si Kristo. That is impossible. That is impossible. Mga Biblia. Kumanin mo na tilawan ang mga gasa na iya sa langit. Kumanin mo tilawan, kikuban sa langit spirito. Tapos gusto mo ilansang. Ang buhaton ang soon. Namun din kayo mga tentasyon, namun din kayo mga kalisod sa kinabuhi. Ang mga trials, mga corruptible things. Naadaghan kayo. Mga corruptible things. Dito sa kalibutan, we are surrounded. Malumos ko sa'yo ang pulong si Ginoo, mawala na siya, matabunan na. Kapoy na mga lagad sa Ginoo. Wala magyakong kung nagkasinso. Kinsa man sa 12 ka-apostoles, nga nailahan nato, nga gisaaran sa Diyos sa iyang mga pulong, kung nadato siya. Puro sila na namatay. Si Stephen, namatay kay gibato, napay gigabas, nga binabalik, napay gilulod na to sa kawa nga nagbukal nga mantika. Walay promise si Ginoo na datuon ka. Walay promise si Ginoo nga we will be fame, the famous among men. Wala. But only the word of God can itaguan. That is a blessing. Kung tagaan at panalangin si Ginoo sa akong naman, itong achievements, that is a blessing. We glorify God. We magnify His name rather than ourselves. Si Abraham gidato man sa Dios, ingon ni Abraham ang saad sa Ginoo nga kaniya. Pagapanalaginan ko, magapanalangin kanimo. Pagatungluhon ko ang nagtulong. See? Mas kato nagkapanalangin, gitagaan siya. Gani dili maayo ang paghatag sa isang panalangin kay giilan nila si King Parao. Gipailan niya ng babae nga si iyang asawa, iyang igsuon.
Mo to nagustuhan ni King Pero pato dito sa palasyo. Kung gitagaan siya o kayamanan gold, mga hayop. Pero pagkabalo di idea na na-curse aso, na-practice sa ano na-curse. No? Ibuhian siya, katawang ko bigla. Lakaw sila. Dala ninyo na ako gyapon sa inyo. Wala yung solusyon. Wala, there's no question kung ang atong achievements kay tungod diha ipakita sa Ginoo ang iyang gahom kanimo. Gigamit ka sa Ginoo, but do not magnify yourself. Na imuha na. That is for your God's glory. Iyan sa Diyos. Siya ang dapat mamagnify. Siya ang dapat ilhon rather than ourselves. Kaya nga no, kita belongs to the corruptible one. Sama nagihambing na sama sa bulak sa tanaman na mga larag. Ngayon, siguro taas-taas ang akong oras. Pero na-concise na ako akong exhortation. Anyway, a short exhortation, akong ginoon na na-concise na ako siya. Para makapas na ako ang oras. Salamat sa Ginoo dalay ko ng Diyos sa iyang mga saad. But naay verses na gusto na ko idukang, pwede niyuhan na lang siyang okay. Ini na lang verse 16 sa chapter 3 sa Revelation. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I'll spit thee out of my mouth. So, mo na basihan. So, kung medyo bugnaw, init-init, atong kinabuhi sa pagbato sa pulong sa Ginoo. Posible nga iluwa kaniya. Yes, God promise. God's promise is everlasting. Wala na may makaagaw. There's no condemnation to them. Wala na condemnation sa tao ang nagbaton sa pulong. Pagkikinahanglan na dili mawala ang pulong sa Diyos sulod sa mga kasing-kasing kay mo na yung bisitahan sa Ginoo. Mo na yung si binhi nga gitisok. Kabalo ka ng binhi. Itisok siya sa may tabo. Muturok siya. Muturok siya. Mag-germinate siya. Pag-germinate niya, turok siya. Muna nga magpabilin siya, pulong sa Diyos. And will last forever. Remember na ang Diyos, pulong ko. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diyos siya. Pulong siya, produce siya. Muna kung makalimtan niyo ang pulong, sabada nga kalimtan niyo ang Diyos. Logical. Kay siya, pulong man siya. Dalay ko ng Diyos. Dalang salamat sa mga pulong na ako nagmumog karon. Ang ihatag ngayon sa itong